ilang mga kamangha-manghang pangyayari ang nangyari at mangyayari ngayong December 2023 ayon sa astronomy. Mga bagay na talaga namang nakakamangha na naghuhudyat na tayo ay malapit na sa katapusan ng mundo. Ano nga ba ang mga pangyayari ngayong Disyembre 2023? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang Geminid Meteor Shower. Ang Geminids na may posibleng hourly rate na 150 meteors kada oras ay isa sa mga pinakamagandang pagtatanghal ng meteor shower na maaari mong makita sa buong taon, at ito ay mangyayari ngayong taon 2023 ngayong Disyembre. Magtatamo ito ng maximum sa December 14 to 15 at ang buwan ay magiging isang nagdudungong bahagyang buwan sa tuktok na nagbibigay ng magandang mga kondisyon para sa panahon. Tulad ng karamihan sa mga shower, ang pinakamahusay na pagkakataon na makita ang meteor na ito ay maagang oras ng umaga sa paligid ng tuktok, bagaman maraming maaaring makita kahit anong oras mula sa ilang oras pagkatapos ng paglubog ng araw. At kung ating mapapansin, punuin ang iyong tanawin ng kalangitan at maghintay sa mga ilaw na magpakita. At dahil ito ay isang kamangamangang taglamig, huwag kalimutang magsuot ng mainit na pananamit. At kung ating mapapansin, nakakamangha ang meteor shower na ito. Ngunit ito isa sa mga senyales ng ating Panginoong Diyos na tayo ay nabubuhay na sa mga huling bahagi ng ating mundo. Ang mga pagbagsak ng bituin, pagwala ng araw, gawin din ang hindi pagsipot ng buwan. Ito ang binabanggit sa banal na kasulatan, partikular sa libro ng Lucas. At ito rin ang mga mangyayari sa mga planeta sa ating solar system ngayong Disyembre 2023. Sa Northern Hemisphere, ang Mercury ay maaring makita ng napakababa sa kanlurang kalangitan sa gabi. Sa Sagittarius, sa simula ng buwan, ang Venus ay nasa southeast sa umaga, una sa Virgo at pagkatapos sa Libra. Ang Mars ay masyadong malapit sa araw upang makita ng buwan na ito. Ang Jupiter ay maaring makita sa gabi sa Aries. Ang Saturn ay makikita sa gabi sa Aquarius. Gumamit ng binoculars o telescope upang makita ang Uranus sa Aries at Neptune sa Pisces sa gabi. Southern Hemisphere, hanapin ang Mercury sa napakababang kalangitan sa kanluran sa loob ng hindi higit sa isang oras sa Sagittarius sa simula ng buwan. Ang Venus ay makikita sa silangan sa umaga, una sa Virgo, pagkatapos ay sa Libra. Ang Mars naman ay makikita sa umaga sa dulo ng buwan sa Ophiuchus. Ang Jupiter ay makikita sa gabi sa Aries. Ang Saturn ay tataas ng mataas sa itas ng kanlurang kalangitan sa gabi sa Aquarius. Habang sa December 4, ang Mercury ay nasa kanyang pinakamalayo mula sa araw sa ating kalangitan. Ang panahon sa paligid ng pinakamalayong elongation ay ang pinakamahusay na oras upang obserbahan ang planetang ito, kahit huwag itong palampasin. Dahil sa orbital na kalangitan ng Mercury, ang landas nito sa ating kalangitan ay masyadong malapit sa araw at madalas na ito'y nakatago sa silaw ng araw. Ang ating buwan sa month ng Disyembre ngayong buwan ay malapit sa Venus at Jupiter. Isa sa mga pinakamadaling mga pangyayari na obserbahan ay ang pagtatagpo ng buwan at ng mga planeta ng Venus at Jupiter na makikita sa kalangitan. At sa simula ng buwan sa December 9, ang buwan ay lalapit sa pinakamaliwanag na planeta na ito ay nakakamangha na mangyari ngayong Disyembre. Lalapit ang buwan sa pinakamaliwanag nito sa Venus. Baka man maaari mo itong mamiss ang eksaktong sandali ng pagtatakbo, maaari mo pa ring makita ang buwan at planeta na magkasama habang umangat sila mula sa horizon. Ang ikalawang kahangahangang pagtatagpo ay magaganap sa December 22. Sa araw na ito, ang buwan ay makikita na ang pangalawang pinakamaliwanag na planeta, ang Jupiter, ay makikita mo dito ang buwan. Makikita sila sa kalangitan sa buong gabi simula sa pagdilim. Makikita mo ito sa Aries. At ang December solstice na binabanggit ng mga astronomers sa December 22, 3:27 GMT, ang Northern Hemisphere ng Earth ay magtatabo ng pinakamalaking pag-urong mula sa araw
na lumilikha ng isang pangyayari na tinatawag na winter solstice. Ang mga tao roon ay makakaranas ng pinakamaikling araw ng taon dahil ang hilagang bahagi ng ating planeta ay may pinakakaunting liwanag ng araw. Sa astronomiya, ang pangyayaring ito ay nagsasaad ng pagsisimula ng taglamig sa Northern Hemisphere na magtatagal hanggang sa vernal equinox sa Marso 20, 2024. Ang ating mga ninuno ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa araw na ito at ipinagdiriwang ito sa iba't ibang mga pista. Ngunit tayo mga Kristiyano ay hindi naman natin pinagdiriwang ang patungkol sa mga pagano na pagdiriwang na ito. Sa parehong araw, ang Southern Hemisphere ay tutuktok ng pinakamalapit sa araw at magdadanas ng summer solstice, at ang pinakamatagal na araw ng taon, ang summer solstice, ay nagsasaad ng pagsisimula ng astronomical na tag-init na magtatagal sa mga katimugang latitude hanggang sa autumnal equinox sa Marso 20, 2024. Na kung ating mapapansin mga kaibigan, ang mga bagay na ito ay nangyayari sa ating kalangitan. Mga kamangha-manghang mga bagay, mga hindi pangkaraniwan na nagiging hudyat na pati ang buong kalangitan ay nagbibigay ng senyales patungkol sa malapit ng pagdating ng ating Panginoong Diyos. Lucas 12 verse 54 to 56. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyo ang makapal na ulap sa kaluran, sinasabi ninyong uulan at umuulan nga. At kapag umihip naman ang hanging habagat, ay sinasabi ninyong iinit at umiinit nga. Mga pakitang tao, alam ninyo ang kahulugan ng mga palatandaang nakikita ninyo sa lupa at sa langit. Pero bakit hindi nyo alam ang kahulugan ng mga nangyayari ngayon?" Mga kaibigan, ang ating Panginoong Diyos ay pinapakita sa atin na mga pangyayari na kamangha-mangha sa lupa at sa langit ay mga hudyat na tayo ay nabubuhay na sa mga huling mga panahon. Kaya naman ihanda natin mga kaibigan ang ating mga sarili. Magpasakop tayo sa ating Panginoong Diyos habang maaga pa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pagbibigay sa amin ng mga senyales patungkol Panginoon sa katapusan ng mundo at patungkol sa malapit na po ninyong pagparito. Ihanda po Panginoon ang aming mga puso, ang inyong bayan, ang inyong mga anak upang sa ganun Panginoon ay makapiling po namin kayo sa langit na bayan na wala na pong pighati at ito'y puno lamang ng kagalakan kasama ng aming pamilya at siyempre ng aming Panginoong Kristo. Purihin ka aming Panginoon Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay magsamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.